chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, mga kalingap ka-business ka-papi, magandang buhay, Annalisa Reality Vlog, muling nagbabalik po. Gawa ako ng reaction ngayon. Ito po may connection kila Jonathan dahil bumalik sila na naman doon kila Pinuno Ka-Business. Konting overview po doon sa umpisa, mga ginawa ng mga M's. Siyempre, kailangan natin itong pasalamatan at i-acknowledge ang kanilang mga ginawang pag-aasikaso kay Nanay Marita. Ano nga ba yun? Bago ko ituloy, kasi may plano si Pinuno Ka-Business at ngayon ginagawa na itong may nag-offer ng matutuluyan ng mag-ina. Una sa lahat, please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Ka-Business Family Channel po nila, mga kasamahan kong reactor sa Ka-Business Official, mga kagawang support po natin, and also, sama rin ho natin sa pagsuporta ang Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Jack Tapia Matubang, and mga kasamahan ko rin pong reactors dito sa Kalingap, ang Karepa, and Team Bios, buong Kalingap team, supportahan po natin. So ito po 13 to 12, tama, 13 days simula nung pumunta sila Jonathan, nakausap ni Pinuno Ka-Business, grabe ang itsura, kawawang-kawawa, kasi sakali naman sila wala talaga, lahat ng mga tumulong kay Jonathan, sinayang niya. At ngayon, balik pa rin sa Ka-Business. Ito, shout out, thank you sa ginawa ng ating mga M's. Si Ate Vera, si Ate Mingay, si Junjun, pinaliguan nila si Nanay Marita. Wala silang keme-keme ba. Si Ate Mingay siya mismo, kuskus siya, naguhos, binubuhusan yung ulo. Yung trabaho ang ginawa nila Ate Vera, hindi yun basta-basta madali, mga ka-business. Ate Vera, hindi siya nandidiri, talagang hawak siya sa sugat ni Nanay Marita. Pero sana, para sa hygiene, dapat nag-gloves pa rin. Kahit ngayon mga doctors, professional, nag-gloves sila. Para iwas din yung, hawa-hawa sa sakit. Kasi alam naman natin na matagal sila sa lansangan. So ito, nung time na yun, na-press ko si Nanay Marita, pinakain nila. At kinausap nga dito ni Pinuno Ka-Business si Jonathan na sa mga nangyari, kailangan ngayon tutulungan sila. Sumunod na si Jonathan kung ano yung magiging plano ni Pinuno Ka-Business. So yun, mga 12 days ago na. At ito, kailan lang mayroon silang upload. May nag-offer ng matitirahan, lugar para kila Nanay Marita kasi naghahanap nga sila Pinuno Ka-Business. Katulad dati mauupahan, wala silang makita na aakma kila Jonathan, kila Nanay Marita. Alam naman ho natin kung gaano kalinis si Jonathan. Yung amoy, hindi niya kayang asikasuhin. Kahit nga yung sarili niya, hindi kaya. At ito, shout out kay Kuya Damo. Mabuti pumayag yung tatay niya at doon pinuntahan nila Pinuno Ka-Business yung lugar kung saan pwedeng pansamantala may matutulugan yung mag-ina kaysa naman sa kalsada. So, ito ngayon ang problema. Hindi pa kasi ito nakikita ni Jonathan. At alam ko meron silang upload ngayon. Bago pa kasi hindi ko pa pwedeng reaksyonan. So, pag nakita ito ni Jonathan, sana hindi magreklamo yung taong to. Kasi ito si Jonathan yung taong reklamador na nanghihingi lang ng tulong o lalapit lang ng tulong, walang mapuntahan. Pero demanding po. Talaga alam natin ang ugali ni Jonathan. Dito sa portion na to, 2 araw na yung nakalipas yung last upload sa Ka-Business Official po. Mag-ina, sabi dito sa title na mag-ina na Jonathan at Marita, nakakita na ng pwede nilang tirahan. So pinuntahan nila yung lugar, nakita natin, doon po sa dating tinutulugan ni Kuya Damo, malapit sa tinitirahan ng tatay nila. So pwede yun, kaysa doon sa kung saan sila unang nakita ni Pinuno Ka-Business. Doon sa tambak, mga parang basurahan na yun Sabi nga noon sa part 1, ng mga nakapanood kay Jonathan, parang lungga ng daga yung tinutulugan doon nila Jonathan. Pero ngayon ito, inaayos or aayusin na. Alam ko ongoing na ang ginagawa ng ating mga kagawang. Kaya shout out. Salamat kay dito kay Kuya Damo. Sa pamilya niya, sa mga kapatid niya na nandoon, tsaka kay tatay. Nakalimutan ko yung pangalan ng tatay ni Kuya Damo. Ano ba yan? Pasensya po Nandito sa dulo ng aking dila. Hindi ko lang bigkas. Ayun, naayusin nila. Abangan na lang ho natin kung ano ang magiging reaksyon ni Jonathan once na natapos na yung
nire-repair ng mga kagwangs para sa kanilang tutuluyan. Ayun nga, may tubig, may kuryente, at sasagutin ni Pinuno Ka Business yung babayaran nila. At least wala nang upa. At saka malayo sa mga kapitbahay. So doon talaga sila pwede. Wala nang mapagpipilian pa si Jonathan kasi nasa kalsada sila eh. Wala naman silang ibang mapuntahan na. Tinulungan sila ni Inday Jenny. Pero anong ginawa ni Jonathan? Wala pa din, di ba? Ang daming tumulong. Ayan, sila Power Rangers, sila Thinking Body, tinulungan nila sa Jonathan. Wala pa rin. So, saan ang balik? Sa ka-business family pa rin. Wala talagang ibang makakatiis sa pag-uugali nila Jonathan. Kaya natouch ako doon sa sinabi ni ka-business nung nagharap sila ni Jonathan. Na nabanggit niya doon kung tama yung pagkakaano na akala siguro ni Jonathan na nakalimutan na sila ni Pinuno Ka Business. Siyempre nangako yun na hanggat nandyan si Pinuno, hindi niya pababayaan yung mag-ina. Tinuruan lang naman talaga ng leksyon. O ngayon, na-realize siguro ni Jonathan na doon sa kalye, wala. Yung paborito nilang lugar kung saan sila nasanay, nagsawa na siguro yung mga tao, wala nang tumutulong. Pabalik-balik na nga sila doon kay sila Jonathan kay Kagwang Wakiwak. Doon pumupunta at mismo nagsasabi si Sir Wakiwak, no, kung ano yung amoy ni Nanay Marita. Wala. Sino ang nagpaligo? Ang mga, dito pa rin, ang mga M's pa rin. Sila pa rin talaga. Walang ibang nagmamalasakit. Kaya, saludo ako sa ka-business family at saka sa M's. Kila Pinuno Ka Business. Salamat sa pagmamalasakit ninyo. Wala, sila lang talaga ang makakatiis sa ugali ni Jonathan at saka ni Nanay Marita. So, yun lang po yung aking maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Sana nga po, walang maging problema if matapos na yun at makalipat na doon sila Jonathan. Ang problema lang naman dito si Jonathan, baka magreklamo. Sabi nga sa comment section, baka mamaya may masabi naman si Jonathan kasi yung daanan, yung wheelchair, hindi makakadaan yung nanay niya, ganun. Alam naman natin si Jonathan, ang daming nega, di ba? Nega yung utak ni Jonathan na yan. Pero sige lang, tingnan ho natin, abangan natin yun. So maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Mag-iingat po tayong lahat. Good luck po. Malapit ng eleksyon dyan sa Pilipinas. Sana maging wais po tayo, kayo, kung sino ang pipiliin ninyo. Kasi ako po, tapos na akong bumoto dito, OFW po. Tapos na kami. Ayan. So, ingat po tayo. Hanggang dito na muna. To will be the glory. Akala mo nakalimutan ko na hanggat buhay ako, hindi ko kayo pababayaan. Ano, Jonathan, asikasuhin ko kayo. Pero ang tanong, nakahanda ba kayong sumunod? At